At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng patawad namin sa mga nakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay, class. Umupo na kayo. Ngayon ay magtatanong muna ako kung sino ang lumigan sa ating klase. Pag sinabi ko ang iyong pangalan, ay ang sasabihin niyo ay hooray. Okay? Amorin? Kaya? Hooray! Campanel? Hooray! Daniel? Hooray! Fabiania? Hooray! Freyas? Hooray! Macaron? Hooray! Mendoza? Revilla? Hooray! Saavedra? Hooray! Sagarino? Hooray! Sobre Peña? Hooray! Valle? Okay, isa lang ang lumiban sa ating klase. Ngayon ay may gagawin tayong simpleng aktibidad. At ang pamagat ng ating aktibidad ay 3 litrato ipahayag mo. May ipapakita ko sa inyo na 3 litrato at bibigyan ko kayo ng tig-isang papel at dito ninyo isusulat ang inyong mga sagot at ipapahayag nyo dito sa papel. Naintindihan ba? Okay. 3 minuto bawat litrato. Okay po. Handa na ba kayo? Okay, sa unang litrato. Kung ano ang nakikita nyo sa litrato at isulat nyo sa inyong papel. Okay lang po, isang word lang. Sakto. Ipahayag nyo ang iyong mga sagot. Tapos na ba? Apa! Tapos na? Apa! Okay. Sa pangalawang litrato, Walay forever. Hello! Oh my God! Pareha po kami ng nararamdaman ninyo. Wow! Oh my God. nakakalakas, pagkatapos ay ibabahagi ninyo ang iyong salubin.
Tapos na? Opo. Okay. Ngayon ay ibahagi niyo ang iyong mga sagot. Sino ang gusto magbahagi? Okay, Joseph. Sa unang letrato. Ang masasabi ko po sa unang litrato ay ang pagkain. So, maipapangalan dito ang pagkain kasi kinakain ito. Tapos, mahalaga natin yung mga tao kasi dito pa yung kumukuha ng enerhiya. Tama ang sinabi ni Joseph. Ng pagkain talaga ang nagbibigay sa atin ng lakas. Sino pa? Okay, Nicole. Sige. Wala nang gustong sumagot? Okay, sa pangalawang retrato. Okay, Nicole. Ano ang napapansin mo sa retrato at paano mo ito ipapahayag? Napapansin ko. So, ang napapansin ko po ay nakakahanga po, lalo na po yung nasa pangalawang retrato dahil po gusto ko din maranasan ang ganyang Sino ba ang gustong magbahagi? Wala na? Flora. Okay, wala. Sa pangatlong retrato, sino ang gustong magbahagi? Okay, Riza. Paano mo maipapahayag ang retrato? Masasayang mukha sa likod ng kahibang. Yun lang? Okay. Magaling. So ngayon ay ating tatalakayin ang teoryang emanismo. So bago lahat ay ang layunin natin sa araw na ito ay natutukoy ang katangian ng teoryang emanismo na kagagawa ng sariling maikling tula na gamit ang kanilang imahinasyon, na ipapahayag ang sariling damdamin o karanasan sa pamamagitan ng malinaw at tiyak na paglalarawan gamit ang larawang diwan. Ngayon class, ang teoryang imahismo ay isang pananaw sa panitikan na nagbibigay diin sa paggamit ng mga tiyak at malinaw na imahen upang maipahayag ang damdamin, kaisipan at karanasan ng may akda. Sa halip na direktang ipaliwanag ang emosyon, ginagamit ang mga konkretong larawan o tagpo upang iparamdam ito sa magbabasa. So ang halimbawa dito class ay sa webtoon o mga kwento. Dito natin may papakita ang mga larawan at kasunod nito ay ang flow sa kwento. Mas ma-engganyo talaga ang magbabasa class pag may letrato kasi doon natin may imagine kung ano talaga ang flow sa kwento. Ang teoryang imanismo ay nagbibigay din sa kahulugan at damdamin ng mga imahe sa akda. Ito ay isang ilusang panulaan na lumaganap sa Estados Unidos at Inglaterra noong unang dalawang dekada ng ika-20 siglo. Binigyan ito ng pansin ang hanay na salita at simbolismo. Ilan sa mga nangungunang imahista na Ezra Pound at Amy Lowell. So ito si Ezra Pound at ito naman si Amy Lowell. Sino ang dalawang imahista sa Estados Unidos? Ezra Pound at Amy Lowell. Pwede nyo bang basahin, class? So, ito si David Hilbert Lawrence. At ito naman si Richard Aldenton. So, sino ang dalawang manunulat sa Inglaterra class? Okay. Ngayon, ay tapo na tayo sa katangian ng teoryang imanismo. Julie, nakikinig ka ba? Okay. Matinding paggamit ng imaheng larawang diwa. So, gumagamit ito ng mga salita na bumubukaw sa limang panama. Ito ay ang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy,
dumi ng mambabasa. So mahalaga na ang epekto sa mambabasa, nais nitong likhain ang isang malinaw at matinding emotional o sensual na karanasan. At ang pangatlo ay it's eksaktong pagpili ng salita. So ang mga salitang ginagamit ng simple, ngunit tiyak at angkop upang mabuo ng malinaw ang larawan at damdamin sa kwento. So ang pang-apat ay diwa ng kalikasan at karaniwang buhay. Karaniwan ito hango sa mga tanawin, bagay o sitwasyon sa kalikasan o araw-araw na buhay, ngunit ipinapakita ito sa masining at nakapangyarihang paraan. At ang panghuli ay malinaw at eksaktong paglalarawan. So dito ay hindi malabo at hindi paligoy-ligoy ang paglalarawan. Klaro, tiyak at konkreto ang imahe na ginagamit. So ano nga ulit yung 5 katangian ng emahismo class? Mapindi ang pagkakyan ng imahe na larawang diwa. Layunin upawin ang damdamin at uli-uli na magbabasa. Eksaktong pagpili ng salita. Diwan ng kalikasan at karaniwang buhay. Malinaw at eksaktong paglalarawan. Ngayon ay ito ang halimbawa ng teoryang humanismo sa tubing dagat ni Adelfonso Santos at ang panambitan ni Merna Prado. So ngayon ay ating babasahin ang tula ni Merna Prado na panambitan. Maaari mo bang basahin ang tula? Bakit kaya dito sa mundong ibabaw, marami sa tao'y sa salapi silaw? Kaya kung isa kang kapos kapalaran, wala ka pag-asang umakyat sa lipunan. Mga mahirap lalong nagsasadlak, mga mayayaman lalong umumulan. May kapangyarihan hindi sumusulyak, mga utang na loob mula sa mahirap. Kung may mga taong sadyang nararapa, sa halip tulungan, pinutulak pa nga. Buong lakas silang binudusta-dusta, upang ito'y update lalong managana. Nasaan? Diyos o ang sinasabi mo? Tayo'y pantay-pantay sa bala ng mundo. Kaming mga api ngayon naririto. Bigin mo, puon ko, pananalitang ito. Ano ang nararamdaman niyo sa tula, class? Ito ay tungkol sa very Mga good. api at hindi pantay-pantay. Okay. Pamilyar ba kayo sa salitang panambitan, class? So, ang panambitan, class, ay ito ay masiging panawagan laban sa hindi pagkapantay-pantay sa lipunan sa pamamagitan ng makapangyarihang mga imahe at damdamin. Ilalarawan ng tula ang kalagayan ng mga mahihirap na lalong nasasadlak sa kahirapan habang ang mga mayayaman ay patuloy na umuunlad. So ngayon ay handa na ba kayo sa ating aktibidad? Opo! Hindi po. Ngayon, sa ating aktibidad ay team pair share. So ngayon ay papakapito kayo sa dalawang miyembro, Nicole at Kimby, Liza at Laura, Jay at Riza, Liza at Julie, at kayo na lang tatlo. Ngayon ay ang gagawin nyo ay gagawa kayo ng sarili ninyong tula at may ipapakita ko sa inyo na letrato. So ang panuto ay pagmasdan ng larawan na nagpapakita ng ugnayan o pagkakaiba ng mahihirap at mayayaman. Gamit ang iyong sariling damdamin at pananaw, sumulat ng isang tula na nagpapahayag ng iyong saloobin tungkol sa temang ito. Hindi kinakailangan ng sukat, tugma, sakno o paggamit ng kayutay. Ang mahalaga ay malinaw mong ipapahayag ang iyong mensahe at damdamin sa pamamagitan ng tula. So ito ang letra na pagbabasihan niyo ng klase sa paggawa ng tula. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gumawa ng sarili ng tula. Kahit anong papel ang class, okay lang.
Tapos na class? Di ba tapos ang isa? Tapos na class? Tapos na? Tapos na. Okay, dahil tapos na ay ang lalaki mapalaklas sa ibaba ay sila yung mga mahihirap na mahirap na mamamayan na nagtataguyod sa buong sistema. At ang lalaki naman na nasa itaas class ay sila yung pasahero sa itaas na sumisimbolo ng mga makapangyarihan na sila din ang hanaangkin ng mga kayamanan sa mga mahihirap. At ang bariyang kakabit sa lalaki na nasa itaas class ay ang hawak ay may hawak siyang isang hinahango sa ngunit hindi inaabot ang totoong sahod sa mga mamamayan na nasa ibaba. Okay, ngayon ay nais kong ibahagi ninyo ang inyong tula sa harapan. Sino ang So, ang pamagat ng aming tula ay mahirap maging mahirap. Isang tokhala din tinatapakan, mayaman sa pera, mahirap ay nilalait-lait. Wala man dito kayamanang hawak, puso'y buo, di basta nasisina. Yan lang ako. Maraming salamat. hindi pinagdadaanan ng aming tula? Okay, Laura at Liza. So, ang pamagat ng aming tula ay corruption. Isang sakit ng lipunan, mahirap solusyonan. Paano kaya mapipigilan? Naghihirap na ang lipunan, korupsyon ay dapat labanan. That's all. Hindi talaga lang yung papel, ipasang. Sige, sino ang susunod? Jay at Riza.
So, ang tulang ginawa namin ay nakagatang sa timbang ng katarungan. Sa isang bayang pila ginto ang batayan, ang duhay laging yugmong sa lansangan, habang ang mga yaman sa trono'y tahimik. Hawak ang batas, ang hustisya'y pitit may tinik. Hanggang kailan ba mananatiling ganyan? Ang daigdig na ang pagtingin ay sa kayamanan. Panahon na marahil upang isigaw, karapatan ay hindi lamang sa mga samay sa lawang. So very mindful, very grateful, pagpambato sa loob. Julie, sino ang kapares na Lizel? Kaya na niya. Very Ang ulat ng aming tula ay sa likod ng tayamanan. Sa ilalim ng araw, siya'y nakaupo. May payong sa lunan, kay sarap ng mundo. Bitbit ang yaman, sako-sakong salapi. Habang sa likod niya ay mga katawang halaki. Nakayuko ang pawisang katawan, lumuluha sa bawat hakbang ng daan. Habang si Ginoo ay nakagising tahimik, dahil sa pawis ng iba, siya ay nanahimik. Kanyang kayamanan, bunga ng pagsakmal. Sa dangal ng kapwa, siya ay di makikibig. Ang tali ng kapangyarihan, hawak na mahigpit, habang mga tao ay nanatiling apit-ibig. Okay, sino ang gusto? Ang pamagat ng tula ay magkaiba ang estado. Ang dalawang mundo magkaiba ang estado. Mayaman ay yaman, mahirap ay pahirap. Ang isa'y sa gawa ay isang kulang. Sa piling ng yaman, buhay ay nagitawa. Ngunit sa kahirapan, pagsubok ay gaganap na. Ngunit sa pag-asa, pagbabago darating ka. Isang mundo, estado ay magkaiba. Okay. Ngayon ay dito natatapos ang ating klase. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Yun lang at maraming salamat.